Hey, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no this time and distance between us, there is only this present moment, and we are one. On the air engine number 1160, when once I asked the Lord Jesus how he could tolerate so many sins and crimes and not punish them, the Lord answered me, I have eternity for punishing this, and so I am prolonging the time of mercy for the sake of sinners. But woe to them if they do not recognize this time of my visitation. My daughter, Secretary of my mercy, your duty is not only to write about and proclaim my mercy, but also to beg for this grace for them, so that they too may glorify my mercy. Nang minsan tanungin ko ang Panginoong Hesus kung paano niya natitiis ang napakaraming kasalanan at krimen at hindi parusahan ng mga ito. Sinagot ako ng Panginoon, mayroon akong walang hanggan para sa pagpaparusa sa mga ito. Kaya pinahahaba ko ang panahon ng awa alang-alang sa mga makasalanan. Ngunit sa aba sa kanila kung hindi nila nakikilala ang panahong ito ng aking pagdalaw. Anak ko, kalihim ng aking awa. Ang iyong tungkulin ay hindi lamang isulat at ipahayag ang aking awa, kundi ang humingi din ng biyayang ito para sa kanila, upang luwalhatiin din nila ang aking awa. Ito ako minsan, iniisip ko, paano yung mga masasama nagpo-flourish, nagtatagumpay sa kanilang evil plans? Paano yung mga magnanakaw, patuloy sa pagnanakaw, hindi nahuhuli, yung mga nagnanakaw sa gobyerno, ganun pa din. Yung mga nandadaya sa eleksyon, yung mga pumapatay ng tao, tapos hindi mo pa makakamtan ng hustisya. Sobrang dami ng nangyayari sa mundo na hindi din ba't ganun? Bakit? Ba't hindi agad-agad napaparusahan o kaya naitutuwid? Bakit yung kasamaan, sinasabi naman natin no, na hindi nagwawagi ang masama laban sa kabutihan. Laging kabutihan ang mananaig. Pero pag tinignan, bakit ang tagal-tagal bago matapos ang kasamaan? Papansin niyo ba yun? Hirap-hirap ano? Ang tagal-tagal, bakit hindi matapos-tapos? Paano mangyayari na nangingibabaw ang kabutihan? Parang sa sine lang yun, sa mga fiction, no? Parang doon lang siya yung nagtatagumpay ang kabutihan. Pero laging mas mahaba, no? Parang ganun. Ang sinasabi ng Panginoon ay meron akong mahabang buhay para gawin yun, yung parusahan yun. Pero pinahaba niya yung panahon ng awa. Ibig sabihin, habang may panahon, binibigay ko yan. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, magbagong buhay. Pero kahit sabihin natin naman yan paulit-ulit sa kapitbahay natin, sa mga tao, magsisi na po kayo sa inyong kasalanan. Hindi pa rin, ano? Iilan lang yun talaga makikita mo nagbabago. Minsan nga, napo-frustrate tayo, no? Ang priority naman natin, syempre sa sarili natin ay maligtas din tayo, kaya dapat tayong gumawa ng maraming kabutihan. Now, if we would like to influence other people, hanggang ano lang tayo, hanggang halimbawa, sinabi lang natin, binigyan natin ng payo, ganun, unsolicited pa ngayong advice. Hanggang doon lang ang pwede natin gawin. Hahayaan mo ngayon yung kaluluwa na yun, yung buhay na kaluluwang yun na on his or her own,
tawirin niya ang kung ano man ang kailangan niyang tawirin. Kung halimbawa naninigarilyo siya, hindi niya malis-alis yun, sa kabila ng ginawa natin, oh, naglabas na tayo ng warning, naglabas na tayo ng picture ng mga epekto ng paninigarilyo, tinaasan natin ang presyo ng sigarilyo, still, hindi pa rin sila matapos-tapos, hindi pa rin sila tumigil ba? Ano pa rin sila? Because they are addicted to it, they cannot anymore get out of it. So, titignan mo, no? Paano ba? Ano pa bang pwede nating gawin? We can only, yun nga, we can only say what is supposed to be said. Pero ang isang tao, hayaan mo na siya na magbago sa sarili niya. Wala kang responsibility kung ang taong ito ay hindi magbago. Kasi nasabi mo na, ang mahirap, nakita mong mali ang ginagawa, pero tahimik ka lang, wala kang ginawa. Diba? So, hindi mo na iligtas yung kaluluwang yun. Pero kung kumilos ka, may ginawa ka para maligtas siya. Kung ang taong yun man ay hindi agad-agad tumugon, eh, absulto ka na. Hindi ka na, wala ka ng problema, wala ka ng pananagutan kasi nagawa mo na nasabi mo na. The person always, yun nga, nasa sarili kasi nga may free will tayo eh. And because of that free will, kung anong gusto natin gawin, no, makinig, hindi, yun na yun. Pero dumarating naman po lagi ang panahon ng turning point. There is always a turning point. However bad a person is, may dumarating at dumarating siya sa turning point. Iiwan at iiwan niya. Matagal nga lang, no? Ang tagal na niya nanigarilyo. Ang turning point niya nung baga niya, sunog na maitim na, hindi na siya makahinga, de. The turning point is, wala na. Hindi na siya maninigarilyo dahil siya mismo hindi na siya makahinga. May emphysema na siya. Matagal ang proseso, pero nagtatapos. So, bakit natutolerate? Eh, kasi nga, free will, hindi naman pwede pakialaman ng Diyos. Kapag humingi ang isang tao ng awa, di ba? Halimbawa, desperate siya, humingi na siya ng awa, nandun na siya sa ganong point. And doon kikilos ang Panginoon, bibigyan siya ng awa ng Panginoon, ng the grace of mercy. Kasi nga, kailangan mong hingin yon. Hindi po pwedeng ipilit sa isang kaluluwa. So, halimbawa, ang asawa mo, ikaw nagdi-divine mercy kang asawa mo. Ang layo-layo, no? Yung tipo ba na susugal, ng bababae, gano'n, no? Di mo mabago siya despite all your efforts. Bakit ganun? May sarili siyang free will. May sarili siyang dedesisyonin sa sarili niya. At may turning point. Matagal nga lang, no? Pero natatapos din. Nagwawas ulit, nagbabago. So, yun ang dahilan kung bakit hindi naman pwedeng parusahan kagad eh. Pero, alam nyo, lahat naman ng ginagawa natin, may equal reaction for each and every action. There is a corresponding reaction, no? So, hindi naman yan pinaparusahan ng Panginoon. Tayo mismo ang ah, lumilika ng ating sariling kaparusahan. Kung katulad nga nung sa paninigarilyo, no? Dumarating naman ang point, ay di singilan na, it's pay time. No? Parang ganon, dumadating naman. Tayo ang lumilikha. So, ang Panginoon, nandyan lang siya para magbigay ng awa. Kung ikaw, on your own, may free will ka naman, humingi ka ng awa, bibigyan ka. Kung hindi ka naman humingi ng awa, nagpatuloy ka sa iyong kasamaan, lumilikha ka naman ng balanse sa pamamagitan ng pag-i-invite, sa pamamagitan ng pag-a-attract ng parehong kasalanan para makabayad ka. So,
In the end, kung nagbagong isang kaluluwa, nandun ang Panginoon, matatagpuan ng Panginoon. Kung hindi siya nagbago, ay di pinili na niya ang buhay niya kung saan niya gusto. Pero ang sinasabi ni Jesus, ang trabaho mo, Faustina, ay hindi lamang isulat ang mga ito, kundi ikaw kailangan mong magsumamo ng grasyang ito para sa kanila. So may epekto naman yung pananalangin natin. Now, when we plead for mercy, we entreat for mercy, of God's mercy, may nangyayari naman. Hindi nga lang agad-agad, but something is happening to that soul na ililigtas mo siya. Kung hindi mo man makita ang epekto nito, dadating pa rin ang panahon. Yung mga panalangin para sa mga taong ito ay nagkakaroon ng epekto. So yan ang napakatinding atas kay Faustina. Kaya nga, meron siyang tinatawag na mortification. Nagmamortify siya ng sarili niya. Nagpa-fasting siya, no? Nagpa-fast. Nag-aayuno siya para makapagligtas ng mga kaluluwa. Kasi kailangan niya ngang humingi ng awa para sa mga taong ito na ayaw humingi ng awa. So, magsasakripisyo si Faustina para sa kanila. Tayo bilang Divine Mercy Devotee, edi sa pamamagitan na lamang ito ng pagdarasal ng chaplet, no? Kasi for the sake of His holy full passion, have mercy on us and on the whole world. So yun dun palag sa pagdarasal ng chaplet, we are begging for God's mercy for the whole world, hindi lamang para sa atin. And so when we pray the chaplet every time, bawat pagdarasal natin ng chaplet, may isang kaluluwang nakikinabang dito. Hindi man yan natin nakikita, pero may kaluluwang nakikinabang para dito. Ayaw din naman ng Panginoon na kaliwat kanan ng paparusahan niya. Still, yung mga efforts na yan ng ating mga deboto at ng kung sino-sino pa ng pananalangin sa mga kaluluwa, yan ay nagkakaroon ng katuparan. And we will be rewarded someday. Maring dito sa lupa, maring sa kabila. But rest assured that everyone will always have the share of God's mercy. Okay, ngayon po ay ang solemnity of the Holy Spirit. There's one God in three persons, the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So lahat yan, yung Diyos na yan, the Trinitarian God, is a model of mercy. Lahat ay gagawa nila para ibigay ang awa sa atin. So hindi na lang yan si Jesus. God the Father is merciful. Sa Kanya nagbubukal, sa Kanya nagsisimula ang awa. Sapagkat wala pa man ang lahat, tayo'y kinaawaan ng Diyos Ama. Nang ibinigay naman niya ang kanyang sariling anak, bugtong ng ating Panginoon, the second person in the Trinitarian God. Ibinigay naman niya ang sarili para sa kaligtasan natin. At bago nga siya umalis, kailan ba siya umalis, di ba? Noong 2 Sundays ago, umakyat ng ating Panginoon, nagbilin siya ng nagbilin. At pagkatapos noon, nagpadala siya ng Espiritu Santo. So, naging ganap ang tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, the Holy Trinity, tatlo yun. Kaya nga Trinity, no? Iisa yun. Iisa lang sila. At sila ay pare-parehong banal. Banal, banal. Holy, holy, holy. Thrice holy. Sa mga Hudyo, pag yan ay 3 beses inulit, yan ay superlative, no? Thrice holy. Kumbaga, holiest. At dahil sila ay napakabanal, walang kasalanan na hindi mapapawi kung ikaw ay hihingi ng awa. So,
If Jesus is merciful, God the Father is merciful because siya ang naunang naging maawain, ang Diyos Ama.